Sa mga mainit ang ulo ngayong araw, alam ko ang babagay sa inyo. Halo-halo right just for you. At kung akala nyo masishort tayo sa halo-halo dahil hindi tag-init, aba, alam nyo bang may barangay halo-halo pa nga na mapapasyalan? Yan ang aking kwentong dapat. Alam mo. Wala raw talo sa negosyo kapag sinubukan ng halo-halo. Kaya nga sa Bacoor, Cavite, alam mo ba na may binansagang barangay halo-halo? Ang all year round panghimagas ng mga Pinoy para amihan na ng sangkap. Tabi-tabi pang matitikman sa barangay Digman. Pagpasok sa barangay Digman, unang bubungad ang kainan ni Bernard Cuevas. Simula to way back nung buhay pa mother namin. Simula siya, maliit pa lang aming bahay noon, hindi naman ganito eh. Nasa ano lang siya, nasa tabi ng karsada. Isang lamesa lang yun, maliit na lamesa. Buhay pa mother, kumakausap na kami noon. Na itong tundahan nito, kung siya mawawala, ipatuloy nyo. Mula nang pumanaw si Lola Salud, si Bernard na ang nagpatuloy sa kanilang tindahan ng halo-halo. Ang recipe na kanilang ginagamit mula pa noong 1969. May 12 classic na sahog ang halo-halo ni na Bernard na araw-araw nilang niluluto. Sa gitna ng mga sahog ay mayroong espesyal na ube sauce. No problem daw ang masamang panahon sa kanyang mga suki. Dahil kahit tag-ulan, bentang-benta pa rin sa kanilang customers ang timpla ng kanilang halo-halo. Sa ano lang ko yan, sa pagluluto. Siyempre, kung sarap kayo magluto, talagang dadayuhin kayo ng customer. Saka price dito, reasonable price. Abot ng masa. Kaunting lakad lang, mararating naman ang kainan ni Melinda na nagbukas noong 2011. Naobserbahan ko po dito sa Barangay Digman na talagang dinadayo po ang aming barangay sa mga merienda, sa halo-halo at iba't ibang klase ng pagkain. Sabi ko, ano ang pwede kong ipantay man lang sa kanila? Ano yung pwede kong may i-offer na pwede akong puntahan? Nag-uumapaw ang 22 sahog ng kanilang halo-halo. Yung mga ginamit po namin talaga, lahat po yun niluto. Pati po yung ice cream, kami rin po ang gumawa. Tabi-tabi man ang tindahan ng halo-halo, nagkakatalo raw ang kanilang bersyon sa luto at tamis ng sahog. Identity po ng Barangay Digman ang halo-halo dito sa aming lugar. Kahit bumagyo, umulan, magtag-init, lagi pong may nabili ng halo-halo dito sa aming barangay, sa aming mga kapitbahay. Dahil alam na po ng mga tao na itong lugar na to, Barangay Digman, ay nagtitinda po kami ng halo-halo. Katabing-katabi naman ng halo-halo ni Melinda ang nagpapakilalang orihinal na halo-halo sa Digman na pagmamayari ngayon ni Boy at Donita Gonzales. Tinatayang 1940s pa raw nang simula ng kanilang pamilya ang negosyong halo-halo. Sa lumang lata ng gatas pa raw noon inilalagay ito. Pero nang lumaon ay gumamit na sila ng baso na pinaglalagyan ng kape. Mula noon hanggang ngayon, wala raw silang binago sa pagluluto ng mga sangkap nito. Ang malaking lagayan nga ng leche flan, 50 taon na raw ang tanda. Mapatag-init o tag-ulan, binabalik-balikan ang halo-halong ito. Bakit nga ba nagsulputan ang tindahan ng halo-halo sa Barangay Digman? Naging sikat yung Barangay Digman. Isang kadahilanan dahil malapit ang Bacoor sa Maynila. Lalo na noong 1980s. Kaya pag dumaan kayo sa Bacoor at mainit yung lugar, nagiging parang stopover yung Digman. At yung pamamaraan ng pagpapalamig nila doon sa kanilang trip or sa paglalakbay nila kumain ng halo-halo. Nabuo dito yung isang industriya ng kulinarya ng halo-halo. Ang halo-halo craze talaga nga namang tumatak na sa meriendang Pinoy. Kaya anumang panahon, kahit saan mang bahagi ng bansa, tiyak na may matitikman ito. Alam mo ba na maging sa ibang bansa, ang makremang lamig ng halo-halo, aba, bentang-benta. From the Philippines to the world. Abangan yan sa Alam Mo Ba? Halo-halo craze series ng Dapat Alam Mo.